Exodus chapter 20, verse 14. Ito po ang sinasabi. You shall not commit adultery. Let us pray. Father God, paunahan niyo po kami sa aming pag-aaral ngayong umagang ito. I pray that help us to discuss this matter, Lord, even how sensitive it is. I pray that this would not be a time of taboo or a time na mahiya kaming i-discuss, but help us, Lord God, na ang mga bagay na ito ay matalakay ng naaayon sa principles na sinasabi ng mga salita mo. Bigyang habag mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin upang makita namin ang kalooban mo. Ngayon din, Lord God, tulungan niyo po ako, Panginoon, bilang iyong lingkod upang maibigay ng tama at naaayon ang mga sasabihin para sa aming kalagitnaan. Remind me, O God, of all the things that I should say, and help us, O Lord God, what we should learn this morning. This is all for your glory, O God, and nothing more. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. So tayo po ngayon ay nasa 7th commandment ng pag-discuss patungkol sa 10 commandments na binigay ng Panginoon kay Moses dun sa bundok. When they get out from Egypt, binigyan ng Panginoon ng 10 kautusan ang mga Israelita, and this is for their worship. Okay? Ito yung isang bagay na gusto ko maintindihan nyo lagi. Ang akala ng marami, in order to worship, is to sing songs. To sing songs, to raise up your hands, to dance, to shout, to say praises to God. Yun ang akala ng marami. Pero nung pinalis ng Panginoon ang mga Israelites sa Egypt, hindi niya pinagawa yun sa kanila. Instead, binigyan niya sila ng command. So yung understanding niyo sa worship, kailangan magbago. Kasi ang worship po ay hindi pagsisigaw, hindi pagkanta, but pagsunod. Kaya nga pagdating ng Romans chapter 12 verse 1 and 2, anong sabi niya? What is the real worship? Commit yourself or offer yourselves as a living sacrifice. Hindi sinabing sing songs. Hindi sinabing to shout. Kaya nga kapag kumakanta tayo, hindi ko kayo nag-worship. What worship is, when God gives us the command, we obey. So saan nanggaling yung salitang worship service? Bakit naging worship service? Hindi po dahil sa kumakanta tayo o hindi dahil sa nagbibigay tayo ng papuri o nag-o-offering tayo. No. That is just the part of it. That is our reaction of what God is doing. Okay, naintindihan niyo? Yung pagkanta natin, pagbibigay natin ng ating mga kaloob, ay ating reaksyon sa ginagawa ng Diyos. Pero ang tunay na pagsamba ay nagsisimula kapag ating sinusunod yung kanya ay pinag-uutos. So dapat niya maintindihan, that is the worship. Okay? Kaya ang worship service po, hindi tayo yung nagsiserve. It is God. During worship service, God is the one who is ministering unto us. Sinasabi niya kung ano yung kanyang mga salita. Tapos tayo po ay nag-react doon. And when we react, we do things. We sing songs, we give thanks, we give our offerings, and higit sa lahat, we do our obedience. Kaya nga yung worship nyo, hindi ko natatapos dito sa loob ng simbahan. Okay? Paglabas natin, nagsimula tayong gumawa sa ating sarili-sariling buhay, yun yung ating act of worship. Okay, so now we are in the 7th command. Ito po ay necessary for us. Binigay yung 10 utos sa mga Israelites for them to obey God so that they can worship really the real God. Okay? Sa gayon, masasamba nila yung tunay na Diyos. And part of worshiping God is to having a pure sexual life. And that is the 7th command all about. The joy of sexual life. Wow, exciting. Exciting yung ating topic on the 7th command. Kasi pag-usapan natin topics about okay? Bakit tabu ito? Hindi ito pinag-uusapan ng marami. Kahit ng mga magulang. Minsan yung mga mag-asawa, pagka ayaw pag-usapan, parang nakakahiya. Okay? Hindi ba napapansin na sa TV, pinag-uusapan nila yan, napaka-blatant nga. Minsan nga, napaka-rude pa yung kwentuhan.
bastos na kwentuhan, tapos tawanan, pinagtatawanan nila yan. Bakit sila pinag-uusapan nila ng ganun kawalang kwenta? Tapos yung mga nararapat na mag-usap para sa ganitong bagay, ayaw itong pag-usapan. Mali. Diba? Hindi dapat. Dapat, kung meron mang tao na dapat mag-discuss nito, dapat pinag-usapan ito sa loob ng marriage. Okay? Naalala ko nung minasal kami ni Sister Beck, sabi ni Mami Babe sa akin, sabi niya, Pastor, 2 bagay lang yung pwede niyong pag-awayan ng matindi. Sabi ko, ano po yun? Pera, saka sex. Actually, hindi lang po sa akin yun. Napaka-common yun sa lahat. Which is tama siya. Yes or no? Diba? Pinag-aawayan niyo ng mag-asawa. Tama ba? Pinag-aawayan ba? Pinag-aawayan niyo ng mag-asawa. Pero sex po. Diba? Dumarating yung time na yun eh. Ayaw nyo mag-aminin, dumarating yung time na yun, pinag-aawayan niya. Okay? Parang sabi ng mga young people, Pastor, dapat pa nandito kami? Yes. Dapat nandito kayo. Okay? At dapat natin pag-usapan ito bilang church. This is a holy matter, and this is a family matter, and this is a church matter. Spiritual matter po ang sexual holiness. So, dapat pinag-uusapan mo sa loob ng church. Okay? Hindi natin pababayaan na ang mga young people ay mauwi sa sexual immorality. Gayon din yung mga may asawa na at lahat tayo dito sa loob ng church. Hindi natin nahayaan na magkaroon ng sexual immorality na mangyari. Kaya hindi yan tinotolerate at hindi yan dapat sang-ayunan. Sa gayon, dapat pag-usapan ito ng maliwanag in broad daylight. Hello? Madalas pinag-usapan yung mga topics na ito sa radyo, sa gabi. Kailan? Alas 12 ng madaling araw. Diba? Sa TV, pinag-usapan yan sa cable kapag yung mga patungkol sa mga counseling kapag mga madaling araw na. Diba? Yung mga topics patungkol dyan. Bakit pinag-usapan ito? Broad day lang. Pinag-usapan natin ang issue na ito sa loob at konteksto ng church sa harap ng ating mga Bible at kung ano sinasabi ng Panginoon. Hello po? Okay. Yung mga yung mga Puritans, nagkaroon sila ng kaisipan na bawal or pangit ang konsepto ng sex kasi ito yung parang bastos. Kaya yung iba sa kanila ay nagkaroon ng parang maling kaisipan patungkol dyan. Tapos, ang Roman Catholicism, they only think it as procreation. Yes or no? Kaya nga nagagalit sila dun sa RH Bill kasi ayaw nila na gawin ng isang bagay na hindi na labas dun sa concept ng procreation. Na hindi dapat pinipigil ang pagbubuntis, dapat yan ay inaalam na lang kung paano yan maiiwasan o kung kailangan iwasan o ayaw yung mag-anak, dapat magpigil. Pero hindi ganun ang pinapakita ng scriptures. Hindi dapat dinideprive ang bagay na yan sa mag-asawa. Why? Because this matter should be enjoyed inside the context of marriage. Mamaya, i-unpack ko unti. Ipapakita ko sa inyo sinasabi ng scriptures what the Bible is saying about sexual intimacy. Okay? And why is adultery a big sin inside of our time. Okay? Sa tingin ko, after murder, ito yung isa sa mga pinakamabigat na susunod na galit kayo na sin. Tama ba? Halimbawa, murder, tapos ang susunod na sin, yung na magagalit tayo talaga kapag ginawa ng isang tao ay ang adultery. Di ba? Kapag nakakomit ang isang tao nito, ano nangyayari? Yung tao yun, ano nangyayari sa community? Tampulan ng chismas, di ba? Kaya nga, natatawa nga ako, basta meron talaga umpukan kahit saan yan, sa opisina yan, sa school, mga magbabarkada, lagi na lang, lalo na pag may kakilala silang nag-commit ng sexual immorality or adultery, boom. Panis. Di ba? Sigurado talaga yan pag-uusapan niyo. Tama ba? Ito si Kabit, si ganito. Ito si ganyan, si Kalaguyo. Ito si ganyan yung kadi.
lumabas galing sa loob. Sa pool. Diba? We will talk this thing, hindi po in the context of procreation, but I will show you from the context of the scriptures that sexual intimacy should be enjoyed only by the married couple. Okay? Tingnan natin anong concept ni Solomon pagdating sa ganyan. Samahan niyo po ako sa Songs of Solomon or Songs of Songs, chapter 1, verse 2, saka verse 4. Pakibasa po. Songs of Songs or Songs of Solomon, chapter 1, verse 2, saka verse 4. Sige po, pakibasa. The Song of Songs is Solomon's. Draw me after you, and let us run together. The king has broken with his numbers. We will rejoice in you and be glad. We will extol you, your love for the Lord. Rightly we will love you. Okay, nakita niyo yung sinabi doon na nabasa ni Ate Flor, draw me after you, let us run. The king has brought me into his chambers. Tara, takbo na tayo, pasok na tayo sa kwarto. Nabasa niyo, nakita niyo, na nagmamadali sila, papasok sa loob ng kwarto. What is Solomon is talking about? Maghahabulan lang sila. Papasok sila sa kwarto, magja-jack and poy. Okay? Even inside the scriptures, this matter brought excitement to the writer. Ibig sabihin, alam nung writer na yung act na yan, okay, yung sexual intimacy is a thing to have, kumbaga parang isang bagay na nakakapagpa-excite na mag-aayak ka na, halika na, let's go! Diba? Kaya nga, ang sarap nitong isipin, lalo na sa mga honeymooners. Okay? So the first time, the husband and wife will spend their time together inside the honeymoon room, together with the marriage bed. May excitement yun. Tara na, halika na. Let's go. Diba? Kaya nga, ang dapat tugtog nun, tara, let's. Apo, Songs of Songs. 1 verse 2 and 4. Yan yung 1 verse 2. Takbo tayo! Let's run! Let's go to the chambers! A place where the two of you will spend time together. Tingnan nyo yung verse 15. Kuya Jerry, dyan din, sa chapter 1, tingnan nyo yung verse 15. Ano sabi sa verse 15? po hanggang 16 kay Jerry. Pakibasa. Behold, you are fair, my love. Behold. Verse 16 po. Thou fair, thou must, thou wise. Behold, you are fair, my beloved. Yet innocent, also are that is free. Okay. Nakikita niyo yung context ng ano? This is a Song of Solomon. Nakita niyo yung context, hindi lang siya nag-imagine ng itsura ng babae. Okay? Magkaharap sila. Simula ng honeymoon. Okay? As in, tinitingnan niya lahat ng beauty ng kanyang minamahal. And this whole book of the Song of Solomon is all about how the king, okay, how Solomon enjoys his loved one. Kaya nga hindi lang ito patungkol sa tawag dito kasi ang sinasabi ng marami ng context daw nito, si God raw yung lover, tapos tayo raw yung love. Hindi ganun yung context eh. Ang context ito patungkol sa mag-asawa na nag-i-enjoy sa isa't isa. Yung Songs of Solomon. Okay? That is the primary context of the book. Kung meron kayong titingnan na libro sa Bible patungkol sa kung paano nag-i-enjoy yung mag-asawa sa isa't isa, hindi dapat mawala yung kanilang love sa isa't isa.
The best book is the Songs of Solomon. Kung paano i-describe ni Solomon yung kanyang minamahal. Ganun kaganda yung sinasabi pa niya. Punta pa tayo. Chapter 5 ng Songs of Solomon. Verse 2 hanggang 5. Hindi ko alam kung mahihiya kayo dun sa mga words, pero I know this should be talked about inside the context of the church. Chapter 5 verse 2 hanggang 5 po, pakibasa. The spirit of my heart forget. Mm-hmm. It is the voice of my beloved that cometh, saying, Open to me, my sister, my love, my doubt, my undefiled. For my head is filled with you, and my locks with drops of the night. Mm-hmm. I put off my hope, Mm-hmm. how shall I do it? Mm-hmm. I have washed my feet, how shall I be silent? My beloved, put in my hands my work of the Lord, and my bowels were put for me. I rose up to open my beloved, and my hands struck with mirror, and my fingers spilling above the canvas of the Okay, babasahin ko from ESV. Ito I slept, but my heart was awake. Okay? A sound, my lover is knocking. Natutulog ako, bigla ako nagising. Kinakatok ako ng aking mahal. Okay? Open to me, my sister, my love. Sabi niya ganon. My dove, my perfect one. For my hand is wet with dew, my locks with the drops of the night. I have put off my garment, nakahubad na ako. Okay, nakahubad na ako. Sabi niya, how could I put it on? Hindi ko na kayang magdamit pa ulit. Kita niyo? Nakuha niyo yung context? Kumakatok siya, kita niyo, naglalaro na agad isip niyo, di ba? Anong context? This is a honeymoon context. Bakit hindi siya bastos? Kasi mag-asawa yung nag-uusap. Bastos po yan kapag hindi po mag-asawa yung gagawa. Okay? Sabi dito, I have bathed my feet. Nagugas na ako ng paa. Buksan mo ako. Nakaubad na ako. Malinis na pa ako. Okay yung context? Okay, wala na yung dumi sa paa ko. Wala na lupa. Ready na? I'm ready. Hello, my love, I'm ready. This is a honeymoon context. Nilagay ho yan sa Bible. Nilagay yan sa Bible to show how the married couple should enjoy one another. Okay? The good news is, married couples should enjoy one another. Okay? Malas nyo lang kasi tingin ko parang kaming dalawa lang ni Beck ang mag-asawang nandito ngayon. Parang mga partner nyo, hindi nyo kasama. Diba? Pero gusto ko sabihin sa inyo that this should be enjoyed by married couple. Okay? And I want you to understand, hindi ko nga, sabi ko nga, Lord, anong iniisip ng Holy Spirit? Bakit niya hinayaan na maisulat to ni Solomon at that time? Okay? Akala mo ba, parang ang isip natin pagdating sa sexual intimacy, parang iniisip natin, parang it should be holy, parang hindi dapat erotic. Sorry to say mga kapatid, when you read, masyado pang mababaw yung binabasa ko sa inyo sa Songs of Solomon, may mga bata tayong kasama. Pero if you would read the Songs of Solomon, magugulat kayo sa mga words na ginagamit ni Solomon doon. Na hindi nyo iisipin, bakit nasa Bible yan? Yung mga words na yan. Pati pag-describe sa katawan ng girl, dinescribe ni Solomon. Bakit kailangan ilagay yan ng Holy Spirit sa Bible? It only shows that this sexual intimacy is holy. At sa ayaw nyo man o sa hindi, pangit man sabihin, even erotic things na naiisip ninyo na pwedeng gawin ng mag-asawa, nasulat dyan sa Songs of Solomon. At
at hindi yun binabawal legal as long na nasa loob ng marriage mo. Married couples can explore, married couples can do exciting things inside the bed. Okay? Married couples can do everything. Okay? This could be your circus. But only for those who are married people. Married couples. Okay? Kaya nga kung tatanungin ako, Pastor, dapat ba nandito mga young people? Yes! Because adultery, or yung sin of committing adultery, ang akala natin ito ay para sa mga mag-asawa lang. But when you trace the real word that is used here, the word is porneia. Came from the word, doon ang galing yung word na fornication, pornography. Lahat ng sexual immoralities, ipinagbabawal nila. Hello? So, pwede nating isipin or tanungin, gano'ng kalalim yung sinasabi ng 7th commandment na thou shall not commit adultery. Gano'n yan kalalim? Okay? Eros is a word for what? Alam niyo yan, di ba? Ano yan? Tinuro yan ng mga pastor niya before. Eros, Phileo, Agape. Ang sabi nila, ang pinakadakila ay Agape. Tapos yung Phileo ay love for brotherly love. Yung Eros. Pangit ng context niyan kasi iniisip natin that Eros love ay sinful. Kaya nga daw galing yan yung salitang erotic. Mali. Eros, it means love din. Kaya lang, this is more of sensual. This is more of you are using your body to pleasure your loved one. Kaya siya tinawag na Eros. Kaso, in our context, sa panahon natin, Eros has been defiled. Okay? The word Eros has been defiled o nababoy yung context ng love, Eros love. The erotic love has been defiled. Kasi kapag sinabi niyo erotic love, parang fornication. Parang ginagawa sa mga tagong lugar. Yung biglang, mamang driver, ikaliwa mo. Diba? Yung biglang liliko. Doon sa pagka may dala-dala kayong sasakyan, biglang binababa yung cover ng garahe para hindi makita yung plate number ng mga pumapasok. Kasi sa may MRT, dito sa may North, meron dyan katabi yung akyatan mismo. So, minsan pag kami nakakasabay ako mga client ko, binibiro ko yun. O kaya yung mga kasabay ko sa office na nakasabay ko pag-akyat. Kasi ang tagal ng pilan sa MRT sa baba. Okay? Minsan, nagloloko kami yung ibang client ko pag nakikita ko doon. Pustahan tayo, papasok, hindi. Papasok, hindi. Pagkapasok, pasok! Naglolokohan kami doon kasi bago ka umakyat, nandun yung pintuan. Tapos sabi ko, doon sa isang client ko na naglalakad ng promo ng Walterman, sabi ko, doon sa gilid ng escalator ng MRT, meron ka akong secret passage. Sabi niya, ano secret passage yan? Basta may secret passage yan. Hindi ka observant tingnan mo. Lakad na kami, papasok na kami doon sa may MRT. Tapos nung malapit kami sa escalator, sabi ko, ayun nakalagay niya entrance. So, sa gilid ng MRT, merong pasukan. Sabi ko, yan yung mga pasukan ng mga nagtatago. Kasi meron mga dyan, may secret passage yan. Kailangan nilang itago. Kasi erotic love nowadays ay mga ginagawa hindi mag-asawa. Tapos, ang nakakatawa pa, sa context natin ngayon, kapag mag-asawa, parang hindi dapat maging erotic. Parang kapag mag-asawa, parang ang bastos-bastos naman. Parang hindi dapat ini-explore. That's not true. Erotic love is for husband and wife. Okay? So, hindi po masama yung erotic love as long na yan ay nasa loob ng context ng marriage. Okay? Kaya hindi tayo sang-ayon sa gusto nila. Kasi sila, ang
pananaw nila that sex is just for procreation. No. Sex is for husband and wife to enjoy. Not just, okay? Not just to give birth. Hindi nyo ba napansin bakit may pleasure yun? Diba? Ang isang bagay, kapag ginagawa ninyo na may pleasure, merong reason si God kung bakit yan dinilagay dyan. Bakit yung pagkain may pleasure? It is for us to enjoy. Isipin ninyo na lang kung ang pagkain walang pleasure, hindi kayo nasasarapan sa pagkain, kung hindi kayo nilagyan ng panlasa. Eh di parang dextrose lang yan. Diba? Na walang kwenta, kailangan nyo lang gawin kasi hindi kayo mabubuhay kung wala. Hindi. Nilagay yan ni God for us to enjoy. So God put the senses inside our mouth, and that is called what? Ano tawag dun sa nakakalasa sa tang ninyo, sa parte ng tang ninyo? The taste buds. Nilagyan tayo ng taste buds ni God para ma-enjoy. Diba? Para ma-enjoy yung food. Para ma-enjoy nyo siya. Ganon din sa ganung bagay, except you are called by God into celibacy. Naniniwala ako, if God called a person into celibacy to be kumbaga, habang buhay na single for life. Kapag tinawag ka ni God na single for life, meron kang capacity to control. Kahit yung ganong desire, kaya mo. Because God called you for that. Okay? Pero, hindi ganon eh. God called us, or God made us to have pleasures with that matter. That's why it should be enjoyed. But only in the context of marriage. Okay? Ngayon, gaano kalalim yung sinasabi ng scriptures pagdating sa adultery? Actually, capital punishment ang binibigay na punishment if a person commits an adultery. Napakabigat. Okay? Leviticus chapter 20 verse 10. Pakibuksan niyo yung mga Bible. Leviticus 20 verse 10. Ano pang sinasabi? Leviticus 20 verse 10. Sige po, pakibasa po. Pakibasa. Nakakakita. If there is a man who commits adultery with another man's wife, one who commits adultery with his friend's wife, the adulterer and the adulteress shall surely be put to death. See? Papatayin. Ang nagko-commit po ng adultery, hindi lang puputulan, papatayin. Both the adulterer and the adulteress. Papatayin. Okay? Kung naalala ninyo, when Jesus was teaching on the road, biglang meron nilapit sa kanya na adulterous woman. Anong sabi? Nahuli po namin siya, nagko-commit ng adultery. Anong sabi ni Jesus? Sino sa inyo walang kasalanan maunang bumato? Ibig sabihin, yung adulterous woman is entitled to be put to death by stone. Gets nyo? Pupukulin hanggang mamatay. Okay? Hindi ko alam kung anong klaseng bato yung mamumukol para mamatay siya. Di ba kung po? 20 verse 10. Hindi ko alam kung gaano kalaking bato yung pamumukol eh. Diba? Para mamatay. Oo, okay lang kung una-ulo eh. Hindi, pupukulin ka eh. Hindi naman sinabi ko sa papatamaan eh. Diba? Isipin nyo yun, torture yun ha. Yung pupukulin kayo hanggang mamatay. So kukuha sila ng maraming bato, isa-isa yun, lahat ng tao na nandun pupukulin ka hanggang mamatay ka. Oo, sa kanya yung tirador, no? Isa-isa. Aray ito. Ganon ka-torturous yung death na ilalaan sa adulterous man or woman. Ganon katindi. Okay. Pwede nyo sabihin, Pastor, so this is all about married person. Ang magko-commit lang na adultery ay married person. Sad to say, sabi ko sa inyo, hindi lang po adultery ng married person yung pinag-uusapan natin because the word came from the word porneia. Meaning all sorts of fornication.
Even petting. Even petting. To those who are doing fetish things sa mga hindi mag-asawa. Diba? Uso yun eh. Kaya nga kayo, ayaw yung papayagan yung mga anak niyong manonood ng sine, di ba? Kaya nga kayo noon, ng mga dalagat binata kayo, ayaw kayong payagan ng mga magulang nyo na manood ng sine. Why? Because fetish things happens inside the movie houses. Lalo noon, kasi walang nagra-round na gwardya. Ngayon kasi, yung mga sinihan, do madilim, maliwanag na. Di ba? Do madilim, maliwanag na. Sa mga nanonood ng sine ngayon, maiintindihan niyo ako. Do madilim, maliwanag na. Kasi may mga ilaw. Kahit dumidilaw yung itaas, may mga ilaw na nandoon. Para walang gagawa ng mga fetish things. Yun yung maganda ngayon. Okay? Pero, kahit na hindi sa loob ng sinihan, kahit saang lugar pa yan, saan man yan nangyayari, fetish things are included here. Because that is fornication. Gay relationships. Gay and lesbian relationships. They are doing sex outside marriage. Are they doing it inside marriage? Paano sila magiging married? Kahit magpakasal pa sila, hindi kikalalanin ng Diyos yung kasal nila. Still, they are doing fornication. Okay? All of these are guilty of this matter. Okay? Ang tanong, dapat ba na mamatay ang isang adulterer? Sa tingin nyo, yes or no? Dapat mapatayin ng isang adulterer? Hindi ba napakalupit nun? Kaya nga nakakapagtaka kasi sa atin kapag nahuli ng adultery, sa anong concubinage, kulong lang eh. Hindi nga habang buhay eh. Hindi nga habang buhay eh. Kulong lang. Minsan nga bayad lang. Minsan nga hindi nga nakukulong eh. Minsan nga hindi pa nagbabayad eh. Di ba sasabihin ng korte, o ikaw, ganito ganyan, magbabayad ka, babayaran mo. Wala naman dahil sa nangyayari minsan, di ba? Pero dapat patayan. So kung magkakaroon ng capital punishment para sa adultery, pwede yun. Kung tatanungin niyo ako, Pastor, magkakaroon ng capital punishment para sa adultery, sinasabi ng Bible, meron eh. Pwede. Ang tanong, bakit? Why? Gaano kalalim ang adultery? Gaano kalalim yung kasalanan? Have you ever wondered how deep is the sin of adultery is? Kanino nagkakasala ang isang adulterous man or woman? Bukod kay God, kanino? Sa asawa. Sino ang asawa? Asawa, wife or husband is your half. You are betraying your other half. The most intimate person is the one that you are betraying. Tinatalikuran mo o sinisira mo ang tiwala ng taong pinakamalapit sa iyo. That's why you should be killed. That's why you should be stoned to death. Dahil kung kaya mong i-betray yung taong pinakamalapit sa iyo, kaya mong i-betray ang kahit sino. Nakita niyo ba yung logic, yung bigat ng adultery? Sipin mo, kabiyak mo yan. Kasama mo yan sa hirap, sa ginhawa, simula nung nagsama kayo, magkasama kayo, tapos lolokohin mo. Ganun siya kabigat. Kaya dapat marami ng asawa ngayon patay na dahil binato na dapat. If you would only understand how deep itong sin na ito, the sin of adultery. Nakikita niyo ba yung bigat ng kasalanan ng adultery? Na ngayon ini-enjoy natin even in the movie scenes. Diba? Kaya nga tuwa kayo panoorin yung Legal Wife. Yung may husband's lover. Yung mga nagpapakasal na parehong sex, okay lang. Diba? Ito nakakatawa. Maraming nagalit kay Freddy Aguilar kasi nag-asawa si Freddy Aguilar ng 16 years old. Pero si Vic Soto, okay lang kahit silang dalawa ni Polito na.
bossing pa rin siya, di ba? May nanlain pa sa kanila? Oh. Hindi niyo ba nakikita? How bad is our community nowadays? Na ini-enjoy ng maraming tao ang adultery, ang fornication, tapos tayo, we're just smiling. Adultery is betraying the most intimate person of your life. Ang pinoprotect ng seventh commandment ay ano? Ano pinoprotect niya? Marriage. Kagaya ng ibang mga kautusan, this is a reverse or kabaligtaran ng ang adultery ay kabaligtaran din ng ano? Last week, sabi ko sa inyo, ang murder ay kabaligtaran ng ano? Ng love. Diba? Kasi kung mahal mo yung tao, hindi mo papatayin. Ngayon, ano ang adultery? This is a direct opposite of loving your spouse. Hello? Nakuha nyo? Na ganun kabigat ang sin of adultery. Ganito katindi yung bagay nito na pinagtatawanan natin na okay lang na parang wala na. When you're doing sex outside marriage, you are guilty of this. Kung naalala ninyo, when Jesus was being conceived inside Mary's womb, ano ang sabi? Bakit kailangan pakasalan ni Joseph si Mary? Bakit? Para hindi siya, kutsahin. Bakit? Papatayin si Mary, stoned to death. Bakit? Because Mary is betrothed to Joseph. Tapos nabuntis siya inside that betrothal. Ibig sabihin, hindi lang sila nagko-consume pa ng marriage, pero they are considered married. Pero nabuntis. So, ano mangyayari dapat kay Mary? Babatuhin siya dapat. Diba? Babatuhin siya dapat. Ganun kabigat yun. Ganun kabigat yun. Kaya nga, even yung mga young people, or kahit na hindi young people, basta ginagawa yung bagay na yan outside marriage, ang dapat sa atin, batuhin hanggang mamatay. If you were doing that outside marriage. Even fetish things. Sa totoo lang. That's why we should submit to our God this matter. I know, lalo na ang mga young people, lalo na pagdating sa age of puberty, I also experienced that. Kaya nga, yung iba, nung araw, naalala ko nung araw, sabi ng tatay ko, 2 raw yung binyag, 3 yung binyag ng isang lalaki. Okay, isa yung binyag sa simbahan, isa yung binyag kapag tinuli ka, tapos yung susunod na binyag. Kasi sa puberty, lalo na mga boys, kaya nga sa Amerika yung mga teen movies, nakakita kayo ng mga teen movies, it's all about kapilyuhan. Kasama ng kapilyuhan yung exploration patungkol sa other opposite sex, kumbaga yung katawan nila, yung sabihin ng sex, yan yung mga tema ng mga teen movie. Nung uso yung mga Dad's Entertainment, tapos na uso yung mga movie nila, nilabas yung mga iba't ibang sunod-sunod ng mga pelikula nila Herbert Bautista, nila J.C. Bonin, pinakita doon yung mga kabataan sa high school, naninilip, naboboso. Kasi part ng puberty, yung curiosity, umiira sa loob ng isang tao, nagsisimulang magkaroon ng urge sa bagay na yun. Kaya nga, we should submit to God this matter. So, premarital sex, outside marriage, okay, fetish things, lahat ng sexual immoralities, even ang kabaklaan sa katumbuyan, all of this is forbidden. Ayaw ni God. Okay? So, all forms is forbidden. Bakit ba? Bakit ba? Yun yung una natin, di ba? Bakit ba? Una, kasi binibetray mo yung most intimate person sa'yo.
Tama po? Pangalawa, adultery is always described, okay? Adultery is always, kumbaga parang hinahalin tulad rin yung faithfulness ng church sa harapan ni God, o ng tao kay God. Sa Israel, di ba gano'n? You commit adultery because you, kumbaga kapag sila ay nagko-commit ng idolatry, sa tingin ni God, nagko-commit sila ng adultery sa harapan niya. Diba? Lagi yun sa Old Testament, laging gano'n. Why? Okay? Why? Nakakatuwa kasi, even in the scriptures, in the New Testament, sa Old Testament, pinapakita talaga na dapat importante yung intimacy. Okay? Hinahalin tulad rin ng scriptures, yung relationship ng mag-asawa sa relationship ni God sa loob ng church. Ito yung sinasabi ko yan. Tingnan nyo Ephesians chapter 5. Buksan nyo Ephesians chapter 5, verse 31 and 32, para maintindihan nyo ako. Sige po. Ephesians 5:31 hanggang 32. Pakibasa ko. 31 and 32. For this reason, one shall hear his father and mother, and shall be joined to his wife, and the two shall become one flesh. This mystery is great, but I am speaking in reference to Christ. Nakikita nyo ba? Ang sabi dyan, ang mag-asawa daw, dapat magsama. Okay? The man and the wife should leave their mother and their father. They will be joined as one. Tapos biglang nag-comment si Paul. Ano yung comment niya sa verse 32? Katulad raw ng church, sino? Si Christ at ang church. Yung pong marriage is an illustration, actually, of how God loves His people. Kaya nga dito sa loob ng marriage, dito pinapakita, unang-unang pinakita ni God how intimate God was or God is to His people. So, kaya merong marriage, ang isang purpose niyan, hindi lang para maging isa, kundi para maging ilustrasyon kung gaano ka-faithful o gaano ka-intimate dapat si God sa kanyang bayan o sa kanyang mga minamahal. Ngayon, tingnan ninyo. Okay. Kung ganun pala yun, when a man or a woman commits adultery, ano ini-imply nun? Si God ba, pwede niyang talikuran yung kanyang church? Ibig sabihin, kung ang marriage ay illustration of God's love to His church, dapat maintindihan ng mag-asawa how God loves His church. Dapat maintindihan din, especially ng mga lalaki, kung paano nila dapat mamahalin yung kanilang mga wife. Maintindihan niyo po ako? Kayong mga kabataang lalaki, mga may asawa right now, you should understand this. Kung gaano kamahal ni God yung church, dapat ganun din natin kamahal ang ating mga asawa. Sorry sa mga anak at sorry sa mga magulang, pero dapat ang lalaki mas mahal nila yung asawa nila kaysa sa anak at kaysa sa magulang. Sorry. Second lang kayo. Second lang ang children at yung ibang mga kamag-anak. Hindi niyo po? Pero ang disenyo ng family ni God, man and wife should love one another. Why? Because they are one. Hindi nyo ba napapansin din, nung sinabi ni God, o ni Jesus, yung Ten Commandments, ginawa niyang dalawa, anong sabi niya? You shall love your God with all your heart, soul, spirit. Right? Anong sabi susunod? Love your neighbor as you love yourself. Love your neighbor as you love yourself. Why? Because loving yourself is already there. Hindi na yun mawawala. Ang mag-asawa, you are becoming one. Hindi pwedeng mawala yung love mo sa
nga ang tawag your half. Kalahati mo siya. Kaya hindi dapat nawawala yung love sa isa't isa. At tanong, kailan yan nangyayari? Nangyayari yung pagkawala ng love, usually, pag nagkaroon ng iba. Hello? Anong dahilan? Pastor, na-inlove po ako sa iba eh. Papatunga mo yun pag sinabi yung na-inlove siya. Okay, hindi totoo yun. Sex lang yung nagsisimulan ng lahat. It's always lust. 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 Hindi yan authentic love na talaga yung tipong you will die for them. It is always lust. Sabi ng isang commentary na nabasa ko, ang ganda nung sinabi niya eh, kaya nga kailangan mag-consume talaga yung marriage because sex is the glue. Sabi nung commentary na nabasa ko, though may pagka-secular yung dating nung point of view niya. Pero sabi niya doon, it is a glue na dapat ginagamit ng mag-asawa for them to be bonded always. Whatever your age is. Hello? Kahit gano'n pa kayo, kabata o katanda, as long na mag-asawa kayo, gawin niyo yun. Hello? Gawin niyo yun, mag-asawa kayo eh. Gawin niyo yun. Hindi yun dapat nawawala sa mag-asawa. Yan yung glue. Okay? Ngayon, isipin niyo yung, kung yung glue na yun, ididikit niyo sa iba. Do you imagine the mess that you could have if that glue would stick to other ones? Nakita na ba kayo ng ano, yung nangyari na ba sa inyo na nagdikit kayo ng project niyo, tapos pagkatapos nadikit ka kung saan-saan? Kainis kaya yun. Why? Kasi ang dami nag-i-entangle sa'yo, di ba? Di ba? And when adultery comes, hindi yun madali. Hello? It is always results to complication. Sabi ni Imelda Papin, kay rami na binasak na tahanan. Di ba? Kay rami ng puso. Ay, Ebayuhenyo, sorry. Ebayuhenyo, di ba? Ang dami na, di ba? In all limits, hindi ko alam yung generation na yun. 70s po ba? 70s? 80s na ba? 80s? Early 80s, no? Oo. Ebayuhenyo, Imelda Papin sa Aclair de la Fuente. Buhay pa ang Raon noong time na yun. Doon pa ako bibili ng plaka doon sa Raon. Naalala ko nun, yung dito ko kasi mahilig sa plaka. Tapos doon sila bumibili sa Raon. Oo, sa Raon. Muraon. Okay, di ba totoo? Kaya rami ng winasak na tahan. When this thing entangles to the marriage, for sure, complications will come. Tama ba? Kahit na anong klase yan, basta merong third party, kahit na ano pa yan, kahit na, simulan nyo, subukan nyo, makakita lang kayo ng text sa asawa ninyo. Away na. Di ba? Text lang yun, ha? Text lang yun. Kaya nga kami mag-asawa, hindi namin alam yung password ng isa't isa sa cellphone, eh. Doon may password, pero still, alam niya, alam ko, hindi pwedeng hindi. Bakit hindi ka nataguan? Di ba dapat? Hello? Kaya nga nagtataka kami, bakit merong mga mag-asawa na nagtataguan ng password? Ito pa yung nakakatawa. May mga mag-asawa na hindi magka-friend sa FB. Di ba? O kaya merong mag-asawa na merong other account. Meron ako isang client na nagtataka siya, bakit yung husband niya merong other account? Corporate daw. Maniwala kang corporate yan. Sabi ko gano'n. Hindi corporate yan pa tinatago sa'yo. Ang corporate yan dapat, kahit corporate, alam mo. Ba't hindi ka pinifriend? Diba? There's something. Oo. Meron something. Okay? So, isang reason is adultery is committing sin to the most intimate person. Pangalawa, adultery is an illustration of God's love. Marriage is an illustration of God's love at binabiolate mo yon when a person commits adultery. Pangatlo, adultery is the
destroying the temple of the Holy Spirit. Tingnan niyo Corinthians, 1 Corinthians chapter 6, verse 13. Apo, 1 Corinthians 6, verse 13. Ang sabi dyan, do you not know that your bodies are members of the body? Body of Christ. Okay? Parte yan ng body. Parte ito ng katawan ni Christ. Tapos, yung katawan mo yan, gagamitin mo para ma-defile. In some sense, sinisira natin yung body of Christ. When you are committing adultery or sexual immorality, you are defiling the body of Christ. Okay? At pagkatapos doon, hindi lang yun. Dahil chapter 6, verse 18, punta tayo doon. 1 Corinthians ulit. 6 verse 18 hanggang 20, pakibasa po. 18 to 20. Flee from sexual immorality. All other sins a man commits are outside his body, but he who sexually sins against his own body. Do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor God before God. Lagi ginagamit yung temple of the Holy Spirit. Laging ginagamit itong verse na ito para sa mga taong naninigarilyo. Di ba? Laging sinasabi ng mga pastor, oh, naninigarilyo ka, temple ka ng Holy Spirit, gusto ba pausukan yung Holy Spirit sa loob ng katawan mo? Hindi ho yan patungkol lang doon sa ganung bagay. This verse is dedicated especially to sexual immorality. Okay? So lahat ng gumagawa ng sexual immorality, dinidefile ang Holy Spirit. You are defiling God. Okay? Those do are fetish things, those do gay relationships, lesbian relationships, those doing things na outside marriage, premarital sex, extramarital sex, adultery. Lahat po yan nag-defile kay God sa body of Christ and kay Holy Spirit because our body is the temple of the Holy Spirit. Okay? This is a deadly sin of lust. Ito yung napakatinding sabi nga sa inyo, hindi naman nahuhulog yung isang tao ng basta-basta dahil na mahal niya yung isang tao mo. Madalas nagsisimula yan sa attraction. That's why Jesus quote this. Yung sinabi niya na hindi lang patungkol sa adultery yung nagko-commit ng sexual sin, but even yung pagtingin with lustful thoughts. Puntahan niyo po yung Matthew chapter 5. Verse 27, how is adultery committed inside the heart? Matthew chapter 5, verse 27 and 28. Dito nyo maiintindihan gano'ng kalalim yung sinasabi ni God. Sige po, pakibasa. 5:27 and 28. You have heard that it was said, you shall not commit adultery. Mhm. But I say to you that everyone who looks at a woman with lust has already committed adultery with her in his heart. Okay. If your right eye Okay na po yun. Okay na tayo dyan. Doon na lang tayo. Okay? With lustful thoughts. Sabi dyan, but I say to you that everyone who looks at a woman with lustful intent has already committed adultery. Okay? Has lustful intent. So, ibig sabihin, kahit pagtingin ng mga lalaki sa FHM, kahit sa billboard, di ba? Ang kaso, rampant na rampant yan ngayon. Di ba? Kahit sa TV. Napaka-common. At ang mga babae parang nananadya.
Di ba? Kasi yung concept ng beauty ngayon, hindi beauty noon. Yung isang araw, nakapanood kami ng old movie sa Black and White. Oo, sa Pagita. Sabi ni Sister Beck, tinan mo si Paraluman. Sabi nga, ito yung itsura niya. Oh, ang ganda niya. Yung beauty noon, pag sinabi yung beauty, saan nakatingin? Sa mukha. Ngayon, ang beauty ngayon, saan nakatingin? Sa katawan. Naintindihan niyo ako? Na lustful ang meaning ng beauty ngayon. Ang meaning ng beauty ngayon, hindi to appreciate yung features na maganda. Okay? Ang beauty ngayon is para paglaway. Tumitingin. Di ba? Ang pangit nga ng meaning ng word na sexy eh. Nung one time na nagtanong ako sa forum namin ng mga pastor, sabi ko sa kanila, do you agree na pangit yung salitang sexy? So maraming nag-react, bakit naman masyado naman kayo legalistic eh? So dinefine ko ngayon, ano ibig sabihin ng sexy? Sexually enticing. See? So, pag sinabing sexy ka, nakakapaglaway ka. Gusto ka, diba? So, nakakatuwa yun? Hindi. Pero marami ngayon, tuwan-tuwa sila, pag nasakan nyo ako. Diba? Many persons right now is using their body to show features para pag nasaan sila. Galit si Christ sa mga lalaki na tumitingin with lustful thoughts with the woman. Alam ka naman na hindi guilty yung mga babae na gumagawa ng paraan para pag-interesan sila. Hello? Also, you are guilty. So be careful with what you wear, with what you do. Okay? Hindi lang yan basta-basta para lang ipakita maganda ako. Hindi. When you say you want to be sexy, tapos pinagpapakita nyo sa lahat ng tao that you are sexy, pinangakalandakan nyo yung sarili, parang dapat sa CR lang kayo na ganyan na suot. Pero kung manamit kayo, parang gusto nyo na parang wala na lang. Diba? Hindi rin karapat-dapat yun sa harapan ng Panginoon. You are, kumbaga parang kayong nagkakalat ng virus para magkasala yung mga tao, lalo na yung mga lalaking titingin sa inyo. Hello? So, paano tayo magtatapos ngayong tanghali? This is what I want you to see. Una, binigay ni God yung command. Thou shalt not commit adultery. Think of it. Lagi niyong isipin yun. Pangalawa, sinabi rin ni Paul na yung mga tao na hindi kakayanin, ano sabi niya? Mag-asawa! Patahan niya natin yun, 1 Corinthians 7 pala, sorry. 1 Corinthians 7 verse 7 hanggang 9. Verse 7, 1 Corinthians, pakibasa po, 7 hanggang 9. 7 hanggang 9. Yet I wish that all men were even as I myself am. However, each man has his own gift from God. One in his manner, and another in life. But I say to unmarried and believers that it is good for them if they remain even as I. But if they do not have self-control, let them marry. It is better to marry than to burn with fire. See? Okay, una, nagbigay ng utos si God. So, dapat natin laging sa isipan natin yung command that we should not commit adultery or any fornication. Pangalawa, nagbigay ng safety net si God. Kung hindi kayang i-control yung self, mag-asawa ka. At dapat sa loob yan ng marriage bed ginagawa.
Okay? Kung hindi kayang kontrolin yung sarili, maganda sana mag-single, pero kung hindi kaya, mag-asawa. That's why marriage was there. Para hindi ka mag-commit ng fornication, marry somebody. Okay? Mag-asawa ka. Okay? Pangatlo. Ito yung isang bagay na nakakatuwa na tinuro ni Jesus sa kanyang mga disciples. Sa prayer, ano ang sabi? Sa huling-huling part. Lead us not into temptation. Pray. Pray that God will help us not to be at that point. One time, nag-post ako sa FB. Marami sa inyo nakakita nun. Sabi ko doon sa post ko, takot ako sa dark side of me. Sabi ko, takot ako doon sa dark side of me. Yung dark side ko. Okay, takot ako doon sa dark side ko. Kaya ko nasabi yun kasi nung time na magkakasama kami mga office mate ko. Tapos, na-observe ko lang. Meron ako mga kasama talaga na nabigo. Tapos, merong mga nag-commit na ng kung ano-anong mga hindi magagandang bagay sa kanilang married life. Pero hindi pa rin nagtino. Okay? Hindi pa rin nagtino. Tapos sabi ko, kinakausap ko rin kasi sila ng internet. Sabi ko, bakit hindi mo kayang maging faithful? Kasama ka naman, sabi nga nun. Kasi kumpare ko siya eh. So, saka mag-ibigan kami talaga. As in, lagi kami magkabiruan, kasama. Sabi ko, ba't hindi mo kaya maging faithful? Ganyan na yung mga nangyari. Pre, hindi ko kaya magigilin. Biglang mayroong nag-ano sa mukha ko, parang boom. Ito talaga yung natural na tao. Hindi nyo kayang pigilin yung pagtumama sa inyo. Okay? Kaya nung time na sabi ko, Lord, salamat andyan ka. Salamat piniprevent mo ko sa mga ganong klaseng moment. Pero what if kung wala ka? Baka worse pa yung ginagawa ko. Okay? Tapos minsan nga nagbibiroan pa sa office. Kasi niloloko namin yun. Sabi ko, ikaw nga, kamukha ka ni Yoyoy, pero ang dahil mo na naging girls eh. Ay, binibiro namin siya eh. How much kami? biruan yun sa office, naging kasi hindi siya hindi siya kagwapuhan, pero ang dami nangyari. Kaya nga sabi ko rin dun sa mga opisina ko na nagtataka, sabi ko, alam nyo, wala yan sa looks. When sin comes, when temptation comes, kasi hodang maganda ka o pangit ka, tatamaan ka. Nung one time nanonood kami ng magpakailanman, merong isang event na napanood kami patungkol sa dalawang babae kasama nung lalaki. Napanood nyo yun? Sabi ni Grace, kasi i-interviewin na ni Mel Chaco. Sabi ni Grace, malamang pangit yan. Nung pinag-interview ni Mel Chaco, hindi nga kagwapuhan sa tapos nakukuha mong babae, dalawa pa. Parang sasabihin mo, haba ng hair. Di ba? Haba ng hair. Palangin mo, parang yung ganong itsura, nakakakomit ng ganon. Lalo na kung may itsura ka, kung may pera ka, kung may looks ka, kung matalino ka, kung magaling kang magpatawa, sigurado mas madali kang makakakuha. Kaya nga napaka-importante when we pray, always pray, Lord, help us, lead us not into temptation. Huwag niyo sabihin malakas kayo. Anybody can fall, even King David. Okay? Hello? Si King David, beloved naman ni God. God's love after, man after God's own heart. Diba sabi ko sa inyo, ano yung meaning ng word na David, beloved? Pero nahulog. Di bali ko sa balcony siya nahulog eh. Hindi. Nahulog siya nandun sa baba ng balcony. Yung naliligo dun sa baba, dun siya nahulog. Diba? To the point na nag-commit siya ng murder. Because of adultery. So this is a very dangerous thing. That's why
married couples should be intimate always. Those who are not yet married, pray that God would lead you to the right person someday. Okay? At habang wala pa, pigilin nyo yan. Okay? Pag hindi nyo makuha pigilin, maligo kayo. Maligo kayo. Okay? Punta kayo sa CR, magbuhos kayo ng malamig para matigil yan. Okay? So, yung mga may boyfriend, yung mga may girlfriend, be aware. Huwag kayong pumunta sa mga lugar na kayong dalawa lang. Okay? At sa ating lahat, nagsisimula ang lahat sa attraction. Attraction. Tama? Hindi naman mangyayari kung hindi ka nagandahan, hindi ka ang pogi naman, pastor. Oo. Di ba? Hindi yan magsimula ng hindi ganun. Lagi yan nagsisimula sa attraction. Maaring guwapo, maganda, ang talino, ang galing. Doon lagi nagsisimula yan. Iwasan. Let's pray that God will help us. Okay po? Okay nyo? I hope na naintindihan natin yung lalim ng bigat ng sin of adultery at gano yung bigat ng sinasabi ng seventh command. Thou shalt not commit adultery. In other words, hindi na adultery, sabi nga sa inyo, thou shalt not commit porneia on fornication. Okay? Tayo po lang yung lahat. Tayo po ay nanalangin.